Hallelujah! Lahat nga po ng napagpala ay patuloy kong inaanyayahang tumayo at sama-sama nating patuloy na pasalamatan ang biyaya ng ating Diyos na buhay sa bawat isa. Lord.
you, Jesus! Hey, 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 come on! Let us not be shy to sing and dance to the Lord. Hallelujah! Say Yahweh, Yahweh, say Yahweh, Yahweh. Holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Everybody say Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Everybody go, hey! We praise you, Lord God. Yahweh, you say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Everybody say Yahweh, Yahweh, you say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you. There is no one above you. No one beside you. Nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Hallelujah, praise the living God. Slow. Who else can lead us to freedom? Say, no one, no one. And who else can heal our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the world? No one, no one. And who else can answer by fire, by fire? No one, no one, no one. Who else can beat out the terrors of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. And who else is worthy worship? No one, no one, no one. I said, who else is worthy worship? No one, no way. No one, no way. The praise, say praise to the Lord. No one, no way. No one, no way. Hallelujah. Nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. No way. No one, no way. Say, no one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Lover of my soul. 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 Nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Let's praise our God. Lover of my soul. Lover of my soul. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way.
bye-bye. Say so long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrows. So long, bye-bye. Say so long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrows. So long, bye-bye. We say so long, bye-bye. So long, bye-bye. Yes, hallelujah. Goodbye to my pain and my sorrows. So long, bye-bye. We say so long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrows. So long, bye-bye. You are the God of miracles. Yes, oh Lord. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe, yes, I believe. Yes, we believe, oh God. I believe. Yes, I believe. Hallelujah, we praise, hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will continually praise your great name, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your wonderful grace, oh God. Thank you, God. Hallelujah. This afternoon, Lord, we will just continually praise your great name. Thank you, Lord. We sing this song all together. In the darkness we will wait, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise for
till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of who would come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame, now His gospel to the world shall not kneel, shall not wane. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Sige po, maaari tayo maupo. Hallelujah. Magandang hapon po uli sa bawat isa. Nag-enjoy po ba tayo sa pagpupuri sa Diyos? Hallelujah. Dakila po at mabuti ang ating Diyos. Sa marapat lang siya ay ating purihin at ating sambahin. Hallelujah. Ako po ay gusto ko rin sana magkwento sa inyo kagaya ni Pastor Tom. Kaya lang yung pong alam kong kwento, narinig ko rin po sa kanya, kaya wag na lang. Kukwento ko po sana yung babaeng mataba, narinig ko lang po sa kanya. Mukhang narinig na po dito yon. So, ako po ay naatasan na mag-share po na patungkol sa pagpapasalamat sa kadakilaan ng ating Diyos. Ano po? Alam niyo po ba na maraming mga tao ang hindi marunong magpasalamat? Huwag mong titingnan ng katabi mo, hindi yan. Teka, parang nag-lock yung aking... Ayaw. Ayaw eh. Okay, ayun. Okay, ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay patungkol po sa attitude of gratitude. Yan. Parang magandang pakinggan, no? Maganda po talaga. Kasi po, maraming mga tao nga, kagaya ng nasabi ko, na hindi po marunong magpasalamat. At alam niyo po ba sa Biblia na merong naitala na 9 out of 10 na tao na nabiyayaan na pagpala, pero hindi po marunong magpasalamat? Nabasa niyo na po ba yung istoryang yon sa banal na kasulatan? Okay. Dito po sa aklat ng, let me see, yon. Luke chapter 17 verses 12 hanggang 17. As he entered the village, there 10 lepers stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, Go show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them went, when he saw that he was healed,
came back to Jesus shouting, "Praise God!" He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Asan ang 9? Di ba? Kung titingnan natin, napakalaking biyaya at pagpapala ang natanggap nitong mga taong ito. Sila po ay naging outcast sa society because of their illness. Meron po silang ketong na hindi sila makalabas, bawal. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sila po'y pinagaling. But the sad thing is, 9 out of 10 ay hindi po nakuhang magpasalamat. No? Ang tawag po doon ay ingratitude. No? Kempong Kastila, ingrato. Hindi marunong magpasalamat o walang pasalamat. Kaya yung mga matatandang mga tao noon, pagka hindi marunong magpasalamat ang tao, ang tawag sa kanya, ingrato. Ano po? So, what leads us to this attitude of ingratitude? Let me read. Ephesians 1:17. Dito na yata ako magbabasa. Ayun. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparably great power for us who believe. So anong sinasabi ni Apostol Pablo? Siya ay nananalangin na mabuksan ang kaunawaan, ang kaisipan ng mga tao, believers especially. Tayo po bilang mga Kristiyano, kung hindi po natin lubusang naiintindihan ang biyaya ng Diyos, madalas ay hindi po natin na-appreciate ito at darating tayo sa punto na kahit tayo po ay nakaramdam, nakaranas, nakatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos, ay may mga pagkakataon na para bang tayo ay karapat-dapat kasi ito'y talagang akin, ito ay pinagpaguran ko, hindi mo makikita na ito pala'y biyaya ng Diyos. Ang sinasabi na salita ng Diyos, sana'y mabuksan ang inyong kaisipan, maunawaan ninyo, magkaroon ng kapahayagan, magkaroon kayo ng tamang pangunawa, wisdom, patungkol sa kung ano ang layo ng Diyos sa inyong mga buhay. Gusto po ng Diyos na tayo mapagpala, tayo mapagaling, tayo magkaroon ng kalakasan, sapat na biyayang ating magagamit sa araw-araw. But the thing is, may mga Kristiyanong hindi po nila ma-appreciate ito. Kaya nga maraming mga Kristiyano ang pagod, maraming Kristiyano ang nagkakaroon ng parabang naghahabol ng pagpapala. Dapat ang Kristiyano siya ang hinahabol ng pagpapala. Hallelujah. Sa lumang tipan, ang sabi niya, pag sinunod mo ang ito, sabi niya, hahabulin ka ng pagpapala. Ngayon, meron ng sumunod para sa iyo at ikaw ngayon ang hinahabol ng pagpapala, hindi na ikaw ang hahabol sa pagpapala. Ang ginagawa mo ngayon, tumatanggap at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Hindi mo kailangang kung ano-ano ang paggagawin. Ang mahalaga dito, magkaroon kang pusong mapagpasalamat. Lahat ng marunong magpasalamat, magsabi ng amen. Pag hindi po tayo marunong magpasalamat, hindi natin ma-appreciate ang biyaya ng Diyos. Hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sino yung you? Ikaw yon. In everything, wag na natin pakalawakan, wag na natin sabihin in everything, sabihin lang iba, Pastor, pati ba problema ay pagpapasalamat? Sabi ng iba, ay ako hindi. Ba't ko naman yung pagpapasalamat ang problema? E di yung pagpapala na lang. Well, may mga pagkakataon po kasi mga pangit na sitwasyon na nagiging pagpapala dahil sa biyaya ng Diyos. So pagka ganito ang ating tanaw, masusumpungan natin ang ating mga sarili na marunong magpasalamat kahit na yung pinakapangit na sitwasyon. Amen po.
Sino po dito yung kayang magpasalamat na siya ay nagkaroon na ng problema? Wala. Walang sumagot. Ako po ay na-stroke 1992. Nag-collapse ako. Buti na lang nasa hospital na. Umurong na yung dila ko, hindi na rin halos maigalaw ang aking mga kamay at paa. Pero pinagpapasalamat ko po yun sa Diyos. I always thank God for that. Kasi po kung hindi ko naranasan yon, hindi ko makikilala ang biyaya niya. Yun po ang nagbukas ng aking kaisipan upang siya'y aking pagtiwalaan ng aking buhay. No? Kaya wala kang pipiliin na mga bagay na mabuti at maganda na nangyayari sa buhay mo na hindi ka magpapasalamat. Bakit? Kasi ang Diyos ang may alam ng tutunguhin ng iyong buhay. You only need to trust Him and thank Him for everything that you are experiencing in your life. Amen. Thanksgiving is a matter of attitude. Mabilis lang po ito kasi binigyan lang po ako ni Pastor Glenn ng 3 minutes. Mag-overtime na ako nito. Baka po masama na ang tingin sa akin. Okay. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that He lavishes on us with all wisdom and understanding. So ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. No? At dito po, ako'y naniniwala na kung naiintindihan natin, no, that understanding the grace of God will give us right attitude. No? That right attitude will bring us to a heart of gratitude. Pag tama ang attitude mo, magiging mapagpasalamat ka. Pag alam mo na ang Diyos ang nagpala sa iyo, pag alam mo ang Diyos ang nagpapala sa iyo, pag alam mo ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo, everything, in everything that you are receiving, you will give glory to God. You will thank God no matter what. Sige po, yung pong palakpak para sa Diyos. Ito lang po ang sana'y maging kaisipan ng maraming mga Kristiyano. Maintindihan po natin kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. It is not because we are qualified, but because God qualified us through His Son. We are not even worthy to receive everything that we are receiving right now, but because of His love. Ito tayo ngayon, pinagpala ka at pinaburan ng Diyos. Hallelujah. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, spiritual songs within your hearts, with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So dito po makikita natin yung dalawang salita, gratitude and giving thanks and thanksgiving. So every time we sing, every time we praise, every time we sing songs of worship, let us open our hearts and give gratitude to God. Tunay tayong maging mapagpasalamat. Dahil ito lang naman po ang may susukli natin talagang pinakamalaking pwede nating maihandog sa Diyos ang siya'y ating pasalamatan sa lahat ng biyaya na dumadaloy sa ating mga buhay. Hindi po dahil tayo masipag, hindi dahil tayo ay kung ano man ang ating nagagawa, kaya tayo napagpapala. Napagpapala ka kasi pinagpapala ka ng Diyos. Hallelujah. So Glenn, malapit na ba ako? 2 minutes na lang. O sige po, tatapusin ko na. Okay, gusto ko mabasahin uli sa inyo itong Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. So, ang biyaya ng Diyos masagana. Amen. That He lavishes, verse 8,
on us with all wisdom and understanding. Alam niyo po ba yung Tagalog ng lavish? Sino may alam? Labis. Di ba? Overflow yon. Labi. He lavish on us. So lavish. Inuulit. Now, Colossians chapter 2, verse 15. Dito na po ako magwawakas. And having disarmed, binayaan po tayo ng Diyos na sobra-sobrang biyaya sa ating buhay. So meron na po tayong rason para magpasalamat. Tama? Now, Colossians 2:15 says, and having disarmed the power and authorities, He made the public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ano po yung naka-highlight na word dito? Disarmed. Ano po yung disarmed sa Tagalog? Sino may alam? Disarmed. Alam niyo po ba yon? Kung anong ibig sabihin sa Tagalog ng disarmed? Tinanggalan ng kamay. The enemy was disarmed. In other words, Jesus defeated the enemy. Alam niyo po ba kung anong defeated? Tinanggalan ng paa. Ang kaaway, wala ng kamay, wala pang paa. Therefore, ikaw ngayon ay isang mananagumpay. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Ibinandera ng Diyos ang kanyang tagumpay para sa atin. Ginawa ka ngayon isang higit pa sa mananagumpay. Ang biyaya niya nasa iyo, sagasagana. Ang kaaway, wala ng kamay, wala ng paa. Therefore, wala ka ng kaaway. Ang tagumpay mo ay tuloy-tuloy. At ngayon, ikaw ay magpapasalamat sa dakilang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Let's bow our heads, please. Ama namin, salamat sa hapong ito. Salamat po sa mga katotohanang nakapaloob sa iyong mga salita. Nawa ito po ay naging hamon sa amin upang patuloy dumaloy ang diwa, ang espiritu ng pagpupurit pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, na kami buhay, kami pinagpala, kami ginawa mo ng higit pa sa mananagumpay. Amin pong patuloy na inaasam ng mga buhay na ito ay magbigay ng kalwalhatian sa marangal mong pangalan. Hayaan mo po, O Diyos, ng bawat gagawin pa namin ay tanging marangal mong pangalan lamang ang aming maitanghal, ang aming maitaas, madakila at mapapurihan. Maraming salamat po. Nilulwalhati ka po naming patuloy, pinasasalamatan. Ito po, O Diyos, ang aming nagkaisang dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.